Inutusan ng langit. Mabuhay ng walang hanggan. Ilang tao ang gustong maging emperador pero hindi magawa. Ako na naging ika-6 na prinsipe ng Chance Dynasty. Wala akong balak maging emperador. Pero pinilit akong umupo sa trono. Gusto nila akong gawing puppet. Pero di nila alam. Tinatago ko ang tunay kong lakas. Matagal na akong saint, tagumpay sa lahat. Walang makatalo sa akin. Hindi dapat ganito ang gawin dito. Alam mo ba yun? Kayo talagang mga opisyal, ganyan kayo. Bakit emperador pa? Kailangang magtrabaho ng maaga. Mga opisyal ko ay nagulo ang Empress Dowager. Majesty, Majesty. Anong nangyari? Tapos na ang morning court. Majesty, nag-aaway ang mga opisyal tungkol sa politika at kabuhayan. Wala ka bang narinig? Majesty, inaantok na. Babalik na sa palasyo para magpahinga. Sa pamahalaan. Pag-uusapan na lang ng Empress Dowager at mga opisyal. Umalis ang emperador sa court. Paano magpapatuloy ang morning court? Gusto bang agawin ng Empress Dowager ang kapangyarihan? Majesty, bilisan mong labanan ang Empress Dowager. Panatilihin ang dignidad ng royal family. Nan. Di, matutulog muna ako. Namatay ang Crown Prince. Umuwi na ang dating emperador. Si Li Chen na lang ang natitirang prinsipe sa imperyong kapital. Mahina si Li Chen, walang suporta. Ginawa namin siyang puppet na emperador. Akala ko ayaw si Li Chen sa akin. Di ko naisip na sobrang mahina niya. Grabe, napakahina ni Li Chen. Hindi talaga siya magiging magaling. Feeling ko hindi kaya ni Sixth Prince maging emperador. Huwag pahirapan ng Grand Minister. Nan, ako na ang magiging emperador. Ika-2 prinsipe, ikaw na ang emperador. Paano mo nagawa yan? Rebelde ka na. Nan, ang Chance Dynasty natin ay binuo sa lakas. Si Li Chen ay mahina lang, hindi pwede siyang maging emperador. Pwede bang malaman ang lakas ng ika-2 prinsipe? Ha 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 ha. Sa pag-ehersisyo ng kapangyarihan, talagang gifted ako. Umabot na ako sa Guanshan Realm. Nan. Guanshan Realm, ang ika-2 prinsipe ay bata pa. Umabot na sa Guanshan Realm. Kung mag-ensayo pa siya ng ilang dekada, pwede siyang maging saint. Kung siya ang magiging emperador, baka magdala siya ng Golden Age. Mapagpapatuloy ang Chance Dynasty. Baka ang ika-2 prinsipe, mas bagay maging emperador kaysa kay Li Chen. Li Chen, mahina ka lang. Bakit ka nakaupo sa trono? Ibigay mo na sa akin. Ano ang sinabi mo? Ganyan ka pa rin sa ganitong sitwasyon. Hindi ka mukhang emperador. Sinasabi ko na hindi ka karapat-dapat maging emperador. Ulitin mo. Li Chen, pinoprovoke mo ako. Nan. So, Li Chen, gusto mong mamatay? Boss. Haha. Maliban sa Chen Yuan at Saint Realm, sino ang makakapigil sa akin? Yari na si Li Chen. Grabe, kawawang emperador. Kakaluklok lang, mamamatay na. Kasalanan ni Li Chen, walang kapangyarihan, kunwari pa. Victory. Saint is here. Majesty, saint ka pala. Mali ako. Majesty, hindi ka mahina. Majesty, mabuhay ng libo-libo. Underrated ko si Li Chen. Sino ang sinabihan mong gusto raw mamatay? Paano ka naging saint? Ika-2 prinsipe, tanong ko sa iyo. Sino ang sabing gusto mamatay? Majesty, patawarin. Ako ang gusto mamatay. Ang binigay lang ng emperador, yun lang ang akin. Kung di bibigay, bawal na kawin. Naiintindihan ng opisyal. Got it, Majesty. Hindi na ulitin. Hanggang dito na lang, tapos na ang court. Mabuhay si Majesty. Hindi ko pa natutunan ang pamumuno. Feeling ko hindi rin ako bagay maging emperador. Di ko inakalang sinabi ni Second Prince na mas bagay ang mataas na kapangyarihan. Di ako dapat ang emperador. Nan, di masyadong matatag si Li Chen sa trono. Dahil sa kaganapan ko, mas tumatag siya. Naging tulong pa yata ako. Haha. Second Prince, pag-isipan mo muna ulit pag-uwi. Makikipag-alyansa ako kay Wen Yuan at Gu Puyon. Ibababa si Li Chen sa trono.
Zhao, anong opinion mo kay Majesty? Akala namin mahina siyang puppet. Pinaupo kasama si Empress Dowager. Sinubukang kumuha ng mas maraming kapangyarihan. Di namin akalaing tunay siyang dragon. Ano gagawin natin ngayon? Siyempre, magpakita ng loyalty kay Majesty. Hintayin mo ba magalit si Majesty sa atin? Minister Zhao at General Go. Hahaha, Itsan. Anong tunog yun? Di ko narinig, alis na. Ay. Takot ma-associate sa akin. Baka maparusahan ni Li Chen. Mga duwag talaga. Prinsipe, ayaw makipag-cooperate ni Chancellor at General. Hindi ka na pwedeng manatili sa kapital. Tama ka. Kailangan kong bumalik sa Tianyan Sec para hingin si Master. Bata pa si Li Chen. Siguradong bagong saint siya. Pero si Master matagal ng saint. Nan, hindi lang ako ang may gusto sa trono. Marami pang problema si Li Chen. Trono, darating na ako. Prinsipe, may masamang balita. Ano, bagong balita? Second Prince nasa palasyo na. Hahaha, walang problema. Kahit bumalik siya, ibigay kay Li Chen ang trono. Sa huli, akin din ang trono. Sa lakas ko, baliwala ang kalaban. Second Prince gifted nga. Pero malayo pa sa Saint, hindi siya kalaban ko. Prinsip. Majesty, may malaking nangyari. Ano mang major issue dito sa akin? Okay. Gago ka. Li Chen, ang tunay na Sixth Prince. Ano nangyari sa iyo, Prinsipe? Akala ko si Li Chen ay mahina. Pero siya pala ay Saint. Ang lakas. Majesty, grabe sobrang lakas. Second Prince, tinapos na siya. Pag uwi ko, matatalo rin ako. Uwi ng army sa border. Ayos na, ganun na lang. Hindi pwedeng ganun na lang. Li Chen, hintayin mo, akin ang trono. Nan. Nan. Kumusta si Li Chen doon? Naghihintay sina Lord Zhao at General Guo sa Imperial Study. Nagpahinga ang hari buong araw. Minsan sobrang dominante siya. Minsan chill lang siya. Ano ba talaga ang trip ng batang to? Kailangan ko siyang makilala. Dapat niyang malaman sino talaga ang hari dito sa palasyo. Huwag kang malikot, pwede ba? Naglalakad ka sa harap ko buong araw. Kinakabahan lang talaga ako. Esan, sa pulong ngayong umaga, nagbaliwala tayo sa hari. Nagaway tayo para mapromote ang tao natin. Hindi tayo pinatuloy ng hari. Baka iniisip niya paano tayo pagtripan. Siguro naman hindi. Hindi naman tayo nagsalita. Di ba? Gets ko na. Nagbabala lang ang hari sa atin. Para sumunod tayo sa batas bilang mga alipin. Pwede. Ang hari natin ay master ng mga strategy ng emperor. Hindi siya simple. Esan. Ang sarap ng tulog ko. Uy, may gustong kumausap sa akin. Bawa ko sa hari. Patay, galit ang hari. Ano kaya kakainin ko mamaya? Hari, may kasalanan ako. Hari, may kasalanan din ako. Dapat hindi ako gumawa ng grupo at sariling interes. Pinaaway ko ang mga tauhan ko sa court. Ganon din ako. Bakit parang bigla silang nag-confess ng kasalanan? Dapat hindi ako nakipagsosyo sa Empress Dowager para kontrolin ang hari. Ang kasalanan ko ay dapat kamatayan. Ganon din ako. Nag-confess na sila eh. Dagdagan lang natin ang pressure. Hindi mapapatawad ang kasalanan nyo. Ayon sa batas, dapat kamatayan. Pero dahil malaki ang nagawa nyo, hindi ko na kayo papatayin. Ibigay ang 2 taon na sahod. Idagdag sa treasury. Ay ang galing niyan. Buhay pa kami. Salamat, hari. Mula ngayon, maglilingkod ako ng tapat. Handa akong mamatay para sa iyo. Hahaha. Sabi ng dating hari, mahirap gawing tapat ang alipin. Hindi naman pala mahirap. Niloloko tayo ng dating hari. Mama mo, ikaw ang banal. Emperor Jing, kaya hindi mo ramdam ang hirap. Tayo na. May gusto pa ba kayong sabihin?
Kailangan bang sabihin sa hari ang sikreto ni Empress Dowager? Narito na si Empress Dowager. Paggalang sa Empress Dowager. Mukhang hindi ako tamang dumating, no? Sakto ang dating mo. Oh, gusto ko talagang sabayang kumain ni Empress Dowager. Babay na po, hari. Hari, ano ito? Tawag dito hotpot. Lu, oh. Tikman mo. Parang nakakahiya naman. Walang problema, kumain lang. Hindi pa ako masyado nakakain. Ang anghang at init. Ganito ka kasi kumain. Kaya nga anghang at mainit. Bakit ka pumunta sa akin? Ang straightforward ni Empress Dowager. Nag-hotpot tapos may pa-benefits pa. Bakit siya namumula? Nakakainis si Lichen. Cough cough. Nga, bakit ka nga ba pumunta sa akin, Empress Dowager? Nandito ako para tanungin kung gusto mo ng consort. Consort, nag-train ako ng ilang taon. Hindi pa ako nag-enjoy. Finally, unbeatable na ako. Dapat mag-enjoy na rin. Kung hindi, sayang lang training. So, ibig mong sabihin. May napili ka ba? Mayroon ditong isa zero na ladies. Pwede kang pumili, hari. Pumili, ang pagpili para lang sa mga bata. Gusto ko silang lahat. Grebe. Sobrang wild niyan. Ano nangyari kay Empress Dowager? Wala naman, yung mga babae sa listahan. Sa ngayon, si Churuoyan lang nasa kapital. Churuoyan. Siya ang main daughter ng Chu family. 20 taong gulang. Maganda na parang diyosa. Isa siya sa top beauties ng kapital. Ano tingin mo, hari? Ganyan ka magpuri, Empress Dowager. Sige, siya na. Ayos din. Nailapit si Churuoyan kay Lichen. Si Churuoyan ay tao ni Empress Dowager. Pero okay lang. Unbeatable naman ako. Kung gusto lang ni Empress Dowager akong saktan. Teka, mas okay kung mas grabe pa ibigay niya. Mas maganda kung siya mismo. Empress Dowager, bakit natin kailangan palugurin si Lichen? Bakit tayo nagbibigay babae sa kanya? Ay nako, tumahimik ka. Hari ang tawag mo kay Lichen ay Empress Dowager. Bakit siya pa pinagtatanggol mo? Si Lichen ay top level sa Saint Realm. Hindi natin pwedeng direktang awayin. Si Churuoyan ay consort niya para makuha natin siya at tingnan kung pwede siyang kontrolin. Ganon ba siya kalakas? Malakas ba talaga siya? Malalaman natin soon. Nag-breakthrough siya. Middle stage ng Dongsu Realm na siya. Pero kulang pa. Pinipilit ako ng family ko magpakasal. Bakit kailangan magpakasal ang babae? Ayoko magpakasal kanino man. Gusto ko maging mas malakas. Gusto ko kontrolin ang sarili kong kapalaran. Royan, nandito kami. Anong ginagawa niyo dito? Nabalitaan namin na pinipilit ka ng Chu family magpakasal. Nandito ako para iligtas ka. Royan, ako ay mula sa noble family. Habang ako ang kasama mo, hindi ka pipilitin ng Chu family. Royan, halos abot na ng ancestor ko ang Saint Realm. Matutulungan akong makatakas ka sa hirap. Royan, mahirap lang ang pamilya ko pero, Miss, tinatawag ka ng hari na pumasok sa palasyo. Tinawag ako ng mahal na hari sa palasyo. Sigurado ka ba? Totoong totoo. Ang ipapakasal sa akin ng pamilya ko ay si mahal na hari pala. Paano ako lalaban dyan? Ruyan, bigla kitang naalala. Tinawag ako ng nanay ko para kumain sa bahay. Pinapalabas din ako ng nanay ko para magpatuyo ng damit. Shuing, alam kong ayaw mong magpakasal kay Emperor Kong.
Huwag kang mag-alala, mag-iisip ako ng paraan. Hindi ko akalain na ganito kakatapang. Pero, anong magagawa mo ba? Narinig kong si mahal na hari ay nasa antas ng banal. So kung banal nga, ano ngayon? Hindi ako natatakot sa antas banal. Iiwan kita, maniwala ka sa akin. Xiaomi, sana magawa mo. Ayokong matrap sa malamig na palasyo. Guro, magising ka. Pagbati, guro. Bakit ka nagmamadali, aking disipulo? Guro, pinipilit ni Emperor kong si Ruyan pumasok ng palasyo bilang consort. Ang Emperor na iyon ay puppet lang. Hindi siya bagay para kay Ruyan. Si Ruyan ay akin. Si Churuoyan ay may kakaibang katawan. Makakatulong siya sa iyong pag-unlad. Mahal mo siya, di ba? Sige, tutulungan kitang agawin siya. Totoo ba, guro? Ang bait mo. Pero, narinig kong parang nasa antas banal na si Emperor. Haha, imposibleng mangyari yan. Si Li Chen ay 20 pa lang. Paano abot ng antas banal? Sa tingin ko may bahid ng banal na kaluluwa si Li Chen. Kaya niya napalabas ang aura ng banal. Nga, ang talino mo, guro. Sandali lang, maghanda muna ako. Tapos, sama ka sakin patayin ang Emperor. Agawin si Churuoyan. Li Chen, Emperor, nang aagaw ka ng babae sakin. Maghintay ka sa kamatayan. Ang angka ng Chu ay umaasa kay Empress Dowager. Kaya sila nakatayo sa kabisera. Alam mo na dapat ang gagawin mamaya. Esan. Sige, ituturo ko sa iyo ang mga patakaran ng palasyo. Tandaan mong mabuti. Huwag tumalikod habang naglalakad. Huwag mag-ingay habang nagsasalita. Nandito na tayo sa silid-aklatan ng emperador. Si mahal na hari ay nasa loob. Pumasok ka na. Ano kaya ang itsura ni mahal na hari? Ah, ganda ng babae. Nandito ka na sa wakas. Hahaha. Oy. Yok, kadiri. Ano pa nga ba magagawa ko? Ganito yata ang kapalaran ko. Ah, oh, mahal na hari. Ako po si Churuoyan. Binabati si mahal na hari ng kapayapaan. Tinitingnan niya ako. Patay na. Marami pa akong dapat tapusin na pangobyerno. Hanap ka na lang ng upuan dyan. Ganun na lang ba yun? Ha? Siya pala ang emperador. Ang gwapo. Sobrang gwapo. Oh, Miss Chu, punasan mo ang laway mo. Grabe, ako pa ang nadudulaan. Salamat. Mahal na hari, ito ang mga mahalagang sulat mula sa mga probinsya. Naipon na to ng ilang panahon. Kahit noong pumanaw ang dating emperor, walang nag-asikaso ng mga papeles. Pero sobra-sobra na talaga ito. Dumating na ang mga babae. Akala ko ba mag-enjoy ako? May pasok pa ako ng umaga. Sige na nga, emperor ako eh. Ang gwapo niya sa lahat ng anggulo. Pero ang kagwapuhan ay di nakakabuso. Sabi nila puppet emperor lang daw siya. Peke rin daw ang lakas niyang banal. Di niya kayang protektahan ako. Kung magpakasal ako sa kanya, baka mamatay pa ako. Salamat tapos na rin. Mahal na hari, tapos ka na ba? Pasensya na. Pinaghintay kita. Okay lang po. Napakalaking karangalan kong makita ang mukha ng mahal na hari. Pagod ka na rin kaya. Esan. Sa loob ng palasyo. Sino yung maingay?
Nan. Mga opisyal ng Chance ay parang mga sisiw sa payat. Mukhang mga inutil. Hahaha, inutil din ang bagong emperor ng Chance, Li Chen. Puppet lang ang mga opisyal, kaya inutil din. Anyway. Nagagalit na paano pag dinukot namin ang inyong prinsesa? Baka sumabog kayo sa galit. At si Churuoyan din, isa ay kapatid ni Li Chen, isa ay magiging asawang consort ni Li Chen. Hahaha. Kapag dinala namin sila pareho, tiyak na bibigyan tayo ng gantimpala ni Khan. Hahaha. Mga barbaro talaga. Ito ay bakal na. Bastos. Paano kayong nagkakalakas ng loob bastusin si mahal na hari? Puy. Emperor ay inutil. Pati ba bawal sabihin yun? Kung hindi mo matanggap, palabanin niyo emperor niyo sa akin. Tingnan natin kung may lakas loob siya. Punta pala siya sa pinakamataas ng 6 na antas. Gusto ko pa naman turuan ng leksyon niyang bastos. Di ko inasahan na ganyan siya kalakas. Hay, huwag kang lumapit. Matindi yan, 6 realm expert. 6 realm expert lang yan? Ikaw. Nilampaso ng kamay lang ang pinakatindi sa 6 na antas. Grabe namang lakas. Sino ang malakas na iyon? Sino nagsabing peke ang lakas ni Emperor sa banal na antas? Sino nagsabing puppet lang si Emperor? Kalokohan. Ay, si mahal na hari pala. Sino pa ba ang ganito kalakas kundi si mahal na hari? Kuya. Kuya. Gumising ka. Gusto mo bang maglaban tayo? Magkapantay kami ni Atade. Na-knockout ka agad si Ated. Kung pabigla-bigla ako, siguradong mamamatay ako. Mukhang kamag-anak siya ng hari. Mas mabuti pa sigurong emperor na ng Chance magparusa sa kanya. Gawing dahilan ang gyera ng dalawang bansa. Tiyak na di maglalakas loob ang puppet emperor ng Chance. Hintayin mo lang ako. Iaakyat ko kay emperor nyo ang kasong ito. Sigurado akong emperor nyo ang bibigyan ako ng hustisya. Sino naman ang magbibigay ng hustisya sa'yo? Siyempre ang emperor nyo. Takot ka na ngayon, di ba? Hahaha, natawa ka sa galit. Gusto mong patayin ang saksi. Impossible. Siguradong takot sakin ang batang to. Patunay na tama plano ko. Ang talino ko talaga. Walang sinabi ang iba sakin. Hahaha, ayos lang kaya siya. Mahal na hari, parang may problema siya. Nakakaawa na rin siya. Tingnan muna natin paano niya ako isusumbong. Bakit ang tagal dumating ng emperor ng Yuanche? Hindi na ako makapaghintay makita siya umiyak. Dumarating na si emperor. Mabuhay si mahal na hari. Mabuhay. Mabuhay ng matagal. Mabuhay si emperor ng Chance. Emperor, may nais po akong ireklamo. Sana bigyan mo ako ng hustisya, emperor ng Chance. Sino ang ireklamo mo? Emperor, mali ata ang taong ireklamo ko. Ba't parang pamilyar yung boses? Hello. Nagkita ulit tayo. Ikaw pala ang emperor ng Chance? Hindi ba gusto mong ireklamo ako? Sige, magsimula ka na. Anong nangyari? Hindi ba gusto mong makita akong umiyak dyan? Mahal na hari, nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Walang kwenta, sige na. Sabihin mo ang dahilan ng pagpunta mo sa Chance. Sinusunod ko ang utos ni Kagan. Gusto naming magkaroon ng alyansa sa Chance. Sana pumayag ang mahal na hari. Walang problema sa kasal. Mukhang ang emperador ng Chance, hindi pa rin naglalakas loob labanan ang hilagang kaharian. Narinig ko maraming kapatid si Kagan. Hayaan mo siyang magpakasal ng kahit ilan, kahit 80. Mahal na hari, hindi yata tama ito. Hindi nga tama. Dapat magdagdag pa ng daan-daang magagandang babae bilang kasama sa kasal. Dagdagan pa ng 50,000 kabayo, 10,000 baka at tupa bilang regalo. Mali ang takbo ng kwento. Dati puro akin ang mga linyang ito. Mga emperador noon, pinapakasal ang prinsesa at nagbibigay ng kayamanan. Mahabang pagtitiis. Nakakahiya din talaga. Ang mahal na hari, baliktad na ngayon. Sa wakas nakabawi ng galit. Matalino ang hari. Ganyan dapat. Maghain ng kondisyon sa kaharian. Kondisyon ba yan? Parang nananakaw na ito. Bakit? May problema ba? Mahal na hari ang ibig sabihin ni Kagan. Naipakasal ang prinsesang Siyam sa amin. Ano man ang sabihin ng hari, yun ang masusunod. Gusto mo ba akong hamunin? Hindi ko gagawin. Pahintulutan ang alagad na mag-ulat kay Kagan. Pag-usapan muna bago magdesisyon.
Ino-notify ko lang kayo tungkol sa pag-uusap. Wala kayong karapatang makipag-ayos sa akin. Ibalita sa inyong Kagan. Meron kayong kalahating taon para ihanda ang mga kailangang bagay. Kung hindi, ako mismo ang pupunta roon para kunin. Bilisan ninyong balikan at sabihin kay Kagan. Sobra kayong ginugulo ng chance. Ano, gusto niyo bang subukan kung gaano kalakas ang hari? Aalis na kami. Kanina ay kalmado pa kami. Ang lakas ng loob. Ngayon, nagmamadali, tumatakbo at nadadapa. Ginoo, paano tayo uwi ng ganito? Wala kaming masasabi kay Kagan. Kung hindi namin madadala ang prinsesang Siam, papatayin kami ni Kagan. Hihi, narinig kong ang prinsesang Siam ay nag-aaral sa Yunlu Academy. Bakit hindi natin siya dukutin ng palihim? Ginoo, kaya mo ba? Hindi ko kaya si Lichen. Hindi ko rin kaya ang kapatid niya. Mag-aral at magsanay. Masaya ito, hindi ba? Estudyante Li Sining bumabati kay maestro. Ah, Sining, nandito ka. Pumasok at umupo. Maestro. Sining, bumabati lang ako ngayong araw. Bakit pa magpaalam? Anong nangyari? Saan ka pupunta? Dumating ang mga sugo ng kaharian para mag-alok ng kasal. Mukhang si Sining ay pupunta na sa kaharian. Paano naging mahina ang emperador nyo? Nagpapakasal para pansamantalang katahimikan. Malakas ang ating bansa. Sa huli, magpapakasal ang prinsesang Siam para sa kapayapaan. Nakakahiya. Ginagawa ito ng hari. Nasaan na ang dangal ng Chayans? Paano na ang dignidad ng mga tao? Maestro, pakitulungan mo po kami. Hindi dapat masira ang buhay ni Sining dahil kay Lichen. Hindi pwede. Hindi papayagan. Hindi pwede, hahaha. Sining, kung ayaw mo, huwag kang pumunta. Kung hindi ka kayang protektahan ni Lichen, ako ang magpoprotekta sa'yo. Nan. Salamat, maestro. Pero si Sining ay royal family. Dapat tumulong para sa kapayapaan ng Chance. Ay. Napakabait na bata. Sayang, may kapatid na emperador na mahina. Prinsesa, hari. Ah, nagmamadali ba ang kapatid kong hari na ipakasal ako? Hindi, tumanggi ang prinsesa sa alok ng kasal ng kaharian. Totoo ba yan? Siyempre, prinsesa, tingnan mo. Oh, oh, oh. Ibalita sa kanila, may kalahating taon si Kagan para ihanda ang mga kailangan. Kung hindi, ang hari mismo ang kukuha. Ang kapatid kong hari, napakawala siyang takot. Nagkamali ako sa kanya. Alam kong matalino at malakas ang hari. Hindi papayagan mapahirapan ang prinsesa. CJ, para kaming naging masamang tao. Halos magkamali kami sa intensyon ng hari. Ang hari ay isang dakilang pinuno. Tapat dapat ang mga eskolar sa bansa. Paglingkuran ang kaharian ang tamang gawin. Kanina, ikaw ang pinakagalait kay Lichen. Ngayon, sobra mong pinupuri si Lichen. Nasaan ang prinsipyo? Nasaan ang limit? Ha. Sining, pagbalik sa palasyo, bati mo sa kapatid mo para sa akin. Matagal ko nang narinig ang pangalan niya. Ah, eh. Maestro, Sining, paalam na. Lisa, interesting si Lichen. Gino. Gawin mo ang ulo mo. Hindi mo ba nakita ang wasp na iyon? Yan ang genuine expert. Hindi man kasing lakas ni Lichen. Pero kaya tayong patayin. Gino, di ba sabi mo pwede sa kapatid ni Lichen? Ganito, unahin natin ang pagdukot kay Churuoyan. Ibigay natin siya kay Kagan. Ginoo, paano kung may protector din si Churuoyan na galing kay Lichen? Imposible yan. Hindi may isip ni Lichen na dukutin ko ang babae niya. Lenue. Shuying. Ah, okay ka lang ba? Ano bang problema ko? Ikaw, anong ginagawa mo sa bahay ko? Basta, okay ka. Dito ako para sabihin na, sumang-ayon na ang guro ko na tulungan tayong tumakas sa kabiserang lungsod. Ah, tumakas sa kabisera? Xiaoming. Ayokong mabitag sa malamig na palasyo.
Akala ko dati pangit at mahina si Hari. Ayoko sanang sumama sa palasyo. Pero nalaman kong gwapo at malakas si Hari. Gusto ko sanang mapalapit sa Hari. Ayoko na ngayon. Alam kong ayaw mo nang samahan ang masamang Hari. Pero kailangan pa ng ilang araw ang guro ko. Royan, makipagsabayan ka muna sa Hari ilang araw pa. Gagawin kong mabilis ang pagligtas sa'yo. Hindi, Royan, hintayin mo ako. Pwede bang tapusin ko muna ang sasabihin ko, hey? Maestro, maestro. Maestro, gaano pa katagal bago siya gumaling? Tinatayang 3 araw pa. 3 araw pa. Magtiis si Royan ng 3 araw. Ugh. Mag-ingat, dapat magtagumpay ang operasyon. Hindi pwedeng pumalpak. Anong operasyon ito? Siyempre, pasukin ang Chu family at dukutin si Chu Royan. Sandali, ikaw ba ay? Sino ka ba naman? Bad trip ako ngayon. Pwede kitang pagparausan. Malakas ang aura ng winner. Isa kang tauhan ni Li Chen. Ginoo, di ba sabi mo, hindi magpapadala ng tao si Li Chen para protektahan si Chu Royan? Li Chen, talagang magaling. Aminado akong mas mataas ang bihi niya. Pinalabas niya akong tauhan ni Li Chen. Hindi pwedeng palampasin. Hindi pwedeng palampasin. Pinagmamalaki ang sarili, okay na sana. Bakit pati tauhan niya malakas? Bakit ako lagi ang nasasaktan? Babalik talaga ako. Sa wakas, natira na lang ang huling 2 tumpok ng mga papeles. Pag natapos ko to, pwede na akong magsaya. Kuya Emperor, abala ka ba ngayon? Sining, pumasok ka na. Mabuhay po, Kuya Emperor. Ngayon ang saya mo ah. Dahil ba hindi kita pinadala sa pagpapakasal? Hindi kasi hindi ko akalain na magka-level pala si Kuya Emperor at si Master. Si Master, ka-level ko lang siya. 3 singsing ang meron si Master. Ibig sabihin, 3 santo siya. Dapat mas malakas siya sa'yo, Kuya Emperor. 1.3 rings lang yun, di naman mas malakas sa'kin. Ako, 9 na rings meron ako. Ako na ang pinakamalakas, okay. Wow! Ang galing mo, Kuya Emperor. Ang bata mo pa, Kuya Emperor. Paano ka naging max level agad? Obvious namang nagyayabang ka lang. Pero ganyan talaga mga lalaki. Minsan mayabang din at mahilig mag-imbento, maintindihan na yun. Kuya Emperor, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Malapit nang magdaos ng ika-20 anibersaryo ang Yunlu Academy. Inaanyayahan ka ni Master na dumalo. Lahat ng scholars gustong makita ang lakas mo, Kuya Emperor. Noong buhay pa si Ama, madalas kanyang imbitahin na maging opisyal. Pero lagi kang tumatanggi dahil akala mo mas magaling ka. Palaging matigas ang ulo. Ngayon, bigla kang nag-imbita sa akin. Siyempre kasi astig ka, Kuya Emperor. Sige, pupunta ako sa selebrasyon. Gusto kong makita talaga. 3 antas lang ng santo, ano kayang pinaplano niya? Master, may sulat ka po. Ako po si Lixian, humihiling kay Master na buksan ang sulat. Mahal na Master, bago po maintindihan ng junior, muna po ay nagpapakita ako ng paggalang. Pumatay po ako ng kapatid at ama. Nagpanggap at nang himasok, hindi mapapatawad ang aking kasalanan. Ginawa ko ang lahat para ayusin ang gulo. Marami na po akong paghahanda. Kung tutulong ka po, Master, siguradong magtatagumpay tayo. Kapag nagtagumpay, gusto kong maghari kasama kayo, Master. Ang ganda ng offer mo ah. Ano kaya ang mga plano niya? Kompleto na ba ang lahat? Sina Minister Zhao at Minister Go, pati mga tauhan nila hindi dumating. Noong buhay pa ang dating emperor, pwede kong utusan ang Imperial Guards, pati sa Royal Shrine may access ako. Pero nung naging emperor si Li Chen, tinanggal lahat ng special rights ko. Sina Zhao Wenyuan at Gu Puyun, wala na lang pakialam sa akin. Nga, sobrang bait ng dating emperor sa atin. Pero si Li Chen, walang respeto sa amin. Si Li Chen, ni buhok wala pa. Bakit niya tinanggal mga karapatan namin? Ginamit lang naman namin para kumita ng kaunti. Di naman sobra ang kinita namin.
Hindi niya talaga kami gusto. Nga, tama ka. Ayos. Nagtagumpay ako, napalabas ko ang galit nila kay Lichen. Mga kasama, si Lichen ay makitid ang isip, mayabang at di marunong mag-isip. Masisira ang Chayans Dynasty dahil sa kanya. Si Second Prince Lixian, mabait at tapat, at naging apprentice pa ng Saint na napakalakas. Sa tingin ko, mas mabuti pang palitan na si Lichen. Itanghal natin si Lixian bilang emperor. Master, may sulat po mula kay Second Prince. Anong sabi niya? Nangungumusta lang siya at pinupuri ka. Sa huli, gusto niyang bumalik sa kapital. Humihingi siya ng tulong sa'yo. Kung may lakas siyang sabihin yun. Siguradong tinanong na niya ang teacher niyang Saint. Master, sino ba tutulungan natin? Kung ipagkukumpara kay Lixian. Mas gusto ko pa rin si Lichen. Kaya kailangan ba nating kalabanin si Second Prince? Di natin kailangang makialam pa. Pero maghanda tayo para sa magkaibang sitwasyon. Doblehin natin ang suporta kay Lichen. Sana hindi ako bigyan ni Lichen. Mga mahal kong ministro, may sasabihin ba kayo? Kung wala na, tapos na ang meeting. Your Majesty. May irereklamo akong tao. Sino ang gusto mong ireklamo? Si Minister of Justice Feng Zuan ang gusto kong isumbong. Hindi naman, kakaplanong magrebelyon kagabi lang ah. Umaga pa lang, may nagrereklamo na agad. Bakit mo siya isinusumbong? Sa kaso ng biglang pagkamatay ng dating Crown Prince, lahat ng tao nakatuon doon. Lahat kinakabahan. Si Minister Feng ang inatasang mag-imbestiga. Ilang buwan na ang lumipas. Wala pa ring progress. Ha ha ha, akala ko seryosong usapin na. Kinabahan din ako, grabe. Hintayin niyong mapatalsik ko si Lichen. Makikita niya kung anong mangyayari sa kanya. Minister Feng, anong masasabi mo dito? Komplikado kasi ang kaso ng dating Crown Prince. Maraming kasangkot, kaya natagalan. Normal lang yan. Komplikado ba talaga ang kaso? O mahina lang si Minister Feng? O baka may tinatago siya? Anong ibig mong sabihin dyan? Hoy, mahina ka lang talaga. Tama na. Patawarin niyo ko, Your Majesty. Bibigyan pa kita ng 3 buwan. Gawin mong maayos ang investigasyon. Kaso ito. Susunod po ako, Your Majesty. Pinapayagan kitang suriin ang justice files. Siguraduhin patas ang investigasyon. Matalino talaga si Majesty. Matalino nga si Majesty. Mukhang madali lang maging emperor ah. Your Majesty, huwag niyo pong gawin yan. Ang dating emperor ay sinabi noon na classified ang files ng Justice Department. Bawal sa outsiders ang tingin dyan. Pinayagan mong makita ng Grand Censor. Labag yan sa bili ng dating emperor. Pakiusap, bawiin mong utos mo. Ang utos. Lichen, okay nang tanggalin mo ang mga rights ko. Pero pati Justice Department, gusto mong pakialaman? Sa akin dapat ang Justice Department. Kahit emperor ka pa, Lichen, hindi mo to dapat pakialaman. Matagal ko nang naririnig na di ka kontento sa akin, Minister Feng. Ngayon, napansin ko talaga. Hindi ko magagawa yan, Your Majesty. Pakiramdam ko lang, kakaupo mo lang sa trono. Marami ka pang dapat matutunan. Ang dating emperor, eksperto sa pamumuno. Daming experience niya. Bakit di ka muna mag-aral sa kanya? Ako ang matagal ng ministro ni dating emperor. Basta walang ebidensya na nagre-rebelde ako. Ano na lang magagawa mo sa akin, Lichen? Kung sobrang mismo ang dating emperor, Minister Feng, ipapadala na lang kita sa kanya. Go. Napatay si Feng Zuan na ganun na lang. Ni hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit ganun ang naging ending ko? Hindi ganito ang iniisip kong mangyayari. Dapat ikukulong lang ako ni Lichen. Tapos mamamagitan ang ibang opisyal at makakaligtas ako. Binigyan na kita ng chance. Pero binigo mo ako eh. Sinabi ni Feng Zuan kanina na Justice Department ay confidential. Sa tingin ko, may point siya. Patay na ako, ngayon mo lang ako pinaniniwalaan. Sino pa magsasalita para sa akin? Ipaglaban niyo naman ako. Hindi pwedeng matagal na bakante ang Justice Minister. Minister Zhao, may rekomenda ka ba? Para sa akin, si Pang Jin ang nararapat. Kayang-kaya niya yan. Maaasahan at ginagawa ang trabaho ng maayos, tapat at matuwid. Malakas ang abilidad niya. CJ, gawin niyo ng Justice Minister si Pang Jin. May tutol ba sa inyo? Sino ba ang maglalakas ng loob tumutol? Kanina, muntik na akong tumutol. Tapos, boom! Utusan si Pang Jin na imbestigahan mabuti si Feng Zon. Yung mga malapit sa kanya at may sabit, tanggalin agad. Wala na, patay na talaga ako.
Kakagamit ko pa lang kay Fengzon eh. Pinatay siya agad ni Li Chen. Pinatay si Fengzon, parang dahil sumagot siya kay Li Chen kaya namatay. Pero siguro alam na ni Li Chen na lumipat siya sa akin. Ang bilis ng info ni Li Chen ah. May espiya ba siya sa paligid ko? Nan. Li Chen. Masyado kitang minata noon. Ngayon, kaya mo nang maging kalaban ko. Espiya, kalaban. Ano bang sinasabi mo dyan? Patay na si Feng Ze. Si Master yun na lang ang pag-asa. Malapit na tayong makita si Ginoong Yu. Ha. Narinig ko na darating din ang emperador ngayon. Ano naman? Si Ginoong Yu lang talaga hinahangaan ko. Tingnan niyo si Ginoong Yu. Pagpupugay po, Ginoong Yu. Lahat ng iskolar sa mundo ay ginagalang ako. Ang sarap ng ganitong pakiramdam. Pero hindi pa sapat. Mamaya, itong emperador na si Li Chen, kasama ko lang siya. Kilala na ako sa kasaysayan. Ito ang kapangyarihan ng isang santo. Karapat-dapat nga siya bilang emperador ng Chen Star. Mabuhay ang mahal na hari. Hindi ba si Ginoong Yu lang ang sinasamba mo? Bakit nakaluhod ka rin? Haha. Si Ginoong Yu pa rin pinaka-idol ko. Pangalawa lang ang emperador. Hindi ako ang bida ngayon. Si Li Chen lang ba ang extra ngayon? Bakit parang baliktad? Okay lang naman. Malalaman din ni Li Chen ang lugar niya. Susunod din siya bilang extra ko. Ginoong Yu, hindi lumuhod sa hari. Mag-aakyat pa sa langit. At tatabi sa hari. Ano naman? Kahit ang dating emperador rin, nagpupugay kay Ginoong Yu sa akademya. Ang hindi pagpigil sa hari ay respeto na. Imbitado pala talaga ako ng gurang sa selebrasyon na to. Gusto lang niyang apakan ko siya. Sige, tingnan natin sino ang tunay na mas mataas. Mga Yu, walang galang. Nandito na ang emperador, bakit di pa lumuluhod? Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Hindi ka natakot kay emperador, umatake ka pa. Hindi ba ito paghamak sa hari? Bagong santo pa lang ang hari ah. Pero si Ginoong Yu ay 3 ulit na santo na. May karapatan magmataas sa hari yan. Tama. Sa harap ni Ginoong Yu, walang binatbat ang hari. Basic lang yan, nagmamagaling pa siya. Paano nangyari yon? Oh, ah. Natalo si Ginoong Yu. Isang bitaw lang ng hari, bagsak na siya. Nakakatakot naman yan. Sino nga ba nagsabing walang binatbat ang hari? Ako na mismo ang magpapaliwanag sa inyo. Sa buong mundo, lahat ng lupa ay ari ng hari. Kahit saan ka magpunta, lahat ay tauhan ng hari. Naiintindihan? Mabuhay ang mahal na hari. Ginoong Yu. Ikaw naman. Gets mo na ba? Naiintindihan ko na. Yuzong, saludo sa hari. Mabuhay ang hari. Nanalo si Kuya Hari kay Ginoong Yu. Ang galing niya talaga. Sinabi ko ng max level na akong santo. Ayaw mong maniwala. Ako ba ang kulang sa alam? Hindi ko akalain na may isang tulad ni Kuya Hari sa mundo. Dumating na si Emperatrice. Kuya, nandyan na si Emperatrice. Aalis na muna ako. Sining, bakit ka tumatakbo? Takot ata sa'yo si Sining, Emperatrice. Ako ang namumuno sa palasyo. Minsan, kailangan ng tapang para igalang ako. Ganun pala. Bakit kayo narito ngayong gabi, Emperatrice? Anong sadya niyo dito? Narinig ko sa maraming tao na paluhod mo si Ginoong Yu. Masyadong delikado iyon. Bakit mo nasabi yan, Emperatrice? Si Ginoong Yu ay santo pa rin. Hindi ka ba natatakot magsanib sila ni Lixian? Hindi ako takot kung magsama pa sila. Yunlu Academy nagmamaliit sa hari. Tianyan Divine Sect nagkasala rin. Dapat lang talaga silang disiplinahin. Pero si teacher ni Lixian ay santo rin. Paano kung magsanib puwersa sila? Hindi lang 2, kahit 10 santo pa. Walang makakapigil sa akin.
Si Li Chen na iyan. Astig talaga. Ha 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 ha. Bakit masaya ang prinsipe? Nagawang paluhurin ni Li Chen si Ginoong Yu. Dati, alangan pa si Ginoong Yu kung sasama sa plano ko. Ngayon, sigurado na. Congrats, Prinsipe. Maligayang bati, Prinsipe. Sasabihin ko ito kay teacher. Siguradong tatanggapin ni teacher pag narinig niya. Kahit malakas si Li Chen, wala siyang laban. 2 santo kami kontra sa kanya. Lamang na kami dito. Pagbati po, teacher's wife. Sian, bakit ka narito? Gusto ko sanang kausapin si teacher. Pero mukhang nag-meditate pa siya. Gusto mo tanungin kung tutulungan kanyang maging emperador, di ba? Sabi mo ba kay teacher's wife? Umayag na pala si Ginoong Yu na sumama sa atin. Oh, talaga ba? Ako na ang kakausap kay teacher mo ha. Salamat, teacher's wife. Sixian ba ang nagpadala sa'yo? Sabi ni Xian, okay na si Ginoong Yu na tumulong sa'yo. Ano na plano mo ngayon? Si Ginoong Yu, level 3 santo. Ako, level 5 santo. Tapos ikaw pa, nagtatago ka pang santo. Kahit mas malakas si Li Chen, di siya mananalo kung kami 3 santo laban sa kanya. Walang chance siya, pero mas mabuting sigurado tayo. Kapag naiturok itong control karayom kay Li Chen, kahit anong gawin natin, sunod-sunuran na siya sa atin. Grabe pala yan. Naman, yan ang pinaghirapan kong alahas. Lalaki ko, okay ka lang, pwede ako na tumira ng alahas na to. Ako na lang pupunta ng kabiserang lungsod kay Li Chen. Hindi, wag. Pag mag-isa ka lang sa kabisera. Pag nakuha ni Li Chen, yari na tayo. Pagtaksil na iyon sa akin. Sa kabisera, puro malalakas ang tao. Baka mabulilyaso tayo. Sama-sama na lang tayo. Kaya mo ba? Pahinga lang ako 2 araw. Sabihin mo kay Xian, maghanda na siya. Salamat, teacher at teacher's wife. Sa tulong nyo, magiging emperador na ako. Tumayo ka na, Xian. Hindi pa natin natutumba si Li Chen. Hindi ka pa pwedeng magpakampante. May suporta na ni Ginoong Yu. At may control karayom pa si teacher. Ang ganitong gamit, tiyak, tapos na si Li Chen. Si Li Chen, di na dapat alalahanin. Ang aalala ko, si ikatlong prinsipe, Liu. Narinig ko, nakipag-usap daw siya sa Northern Royal Court. Gusto niyang ipagpalit ang bansa para lang maging hari. Ha? May mahalagang bagay ba ngayon? Paumanhin po. Paumanhin, mahal na hari. Ang mga prinsipe, may sariling militar. Ang Royal Court, palihim na nagbabantay. Lumalakas ang gasto sa mga hukbo. Kapag nagtagal pa, mauubos ang yaman ng bansa, baka magulo na buong imperyo. Iminumungkahi kong bawasan ang gasto sa hukbo. Anong klase ng problema na nakuha ko? Hindi pa tahimik ang bansa. Maubusan pa kami ng pera. Kapag wala ng pera, paano ko pa ma-enjoy ang buhay? Zhao Qin. Anong masasabi mo? Oras mo na para ipakita galing mo, Zhao Qin. Sa tingin ko, hindi dapat bawasan ang military budget. Madali lang solusyonan ang kakulangan ng pondo. Sa palagay ko, maglunsad na lang tayo ng digmaan sa Hilaga. Matagal na nililigalig ng Royal Court ang hangganan. Nagdurusa na ang mga tao. Imbis na maghintay ng atake, tayo na ang umatake. Pag nanalo tayo sa Hilaga, wala nang problema sa border. Makakakuha pa tayo ng kayamanan at hayop. Lutas na rin ang problema ng kabanbansa. Maganda ang plano mo. Sige, maghahanda tayo para sa Hilagang kampanya. Mahal na hari, handa akong mamuno ng puwersa sa Hilaga. Huhulihin ko mismo ang pinuno ng Royal Court para sa inyo. Bakit mo siya dadalhin para sa akin? Hindi naman akong na-attract sa mga lalaki. Pwede bang puro magagandang babae na lang ang huli mo para sa akin? Ano ang iyo? Si Li Chen ay magsasagawa ng hilagang kampanya. Hindi ba sinabi mong mag-aalay ako ng magagandang babae at baka sa loob ng kalahating taon? Bakit 2 araw pa lang nagdeklara na agad ng digmaan? Prinsip, masasabi mo ba sa akin kung anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam eh. Alam na kaya ni Li Chen na nag-alyansa tayo? Gusto niya sigurong mauna sa kilos. Kakaalyansa pa lang natin, nalaman na niya agad. Baka may espiya siya sa paligid natin. Si Tensi naman laging handa bago makipagdigma. May pinuno kaya ng tribo na sumanib kay Li Chen? Hindi ba't sabi mong maliban sa mataas ang kakayahan ni Li Chen? Wala namang masyadong alam? Bakit ang dami niyang diskarte? Hindi ko rin inakala yon. Ang dami talagang taktika ni Li Chen, grabe. Masyadong mainit ang laro niya. Masunurin pala ang mga espiya. Anong pinag-uusapan yung mga paraan? Gusto ko lang naman ng pera at magagandang babae. Li Chen, siya ang pinaka-nakakatakot na emperador sa kasaysayan ng Tianzi. Kailangang mag-ingat tayo mula ngayon. Pinaka-nakakatakot akong emperador sa Tianzi. Ganyan ba kadaling makuha ang titulong yan?
10 araw mula ngayon, piyestang panghuli sa Tagsibol na. Saan gustong ipagawa ni mahal na hari ang spring hunting? Ang tinatawag na spring show ay pangulong emperador at mga opisyal na nangangaso sa labas tuwing Tagsibol. Sa bundok ng Manghuang na lang natin gawin. Bukod pa riyan, wala pang napipiling pinuno ng Northern Expedition. Bakit hindi kung sino ang pinakamatapang sa hunt, siya ang ipadala natin? Mahal na hari, napakatalino. Ipapaalam ko na agad sa mga general. Sige, pumunta ka. Ay, tapos ko na ang mga papeles. Dapat ko bang bigyan ang sarili ko na premyo? Tao dyan. Ipaabot kay Churuoyan na pumarito sa palasyo. Sino yan, miss? Ako ito. Ah, ikaw pala. Ano iyon, miss? Sino ba ang binabantayan mo ngayon? Sabi ni Xiaoming, gusto niya akong isama sa malayo. Pero gusto ko lang talagang maglingkod sa palasyo. Ha, hindi ba sabi mo, bakit kailangang mag-asawa ang babae? Ayaw mo na bang magpakasal sa kahit sino? Dahil sobrang gwapo ng mahal na hari? Ha? Hindi ba ako nagtatanong kung anong mahalagang sadya mo? Di ba ang trabaho mo ay maglingkod kay mahal na hari? Congrats, natupad din ang pangarap mo. Ipinatawag na ako. Oh ye. Sa wakas, pwede na akong mahalin ni mahal na hari. Sa wakas, di ko na kailangan iwasan si Xiaoming. Guro, umabot na ako sa antas na lihugang. Natapos na rin gumaling ang sugat ko dahil sa pagkontrol ko sa makulay na lotus. Magaling na ako. Ako na nasa lihugang level. Paano ko kaya makakaya ang buong lakas mo, guro? Dagdag pa dyan ang makulay na lotus na kayamanan. Panalo ka talaga, Li Chen. Kahit mas malakas si Li Chen kayo, Fuzi, wala pa ring bawas, papatayin ko pa din. Ay, Sanil. Shuyan, nandito na ako para sagipin ka. Shuying, ako. Ito ang paboritong espada ni Ruoyan. Bakit narito sa sahig? Nasaan si Miss? Sabihin mo sa akin agad. Ipinatawag siya ni mahal na hari sa palasyo. Magiging emperatris na siya. Ano? Royan, nahuli pa rin ako. Gusto mong tumanggi kahit buhay ang kapalit. Pero nagbago ang isip mo para lang sa akin. Napilitan ka magkompromiso. Mukhang nagkamali ka yata. Walang dapat ipaliwanag. Naiintindihan ko, kahit anong mangyari, di kita iiwan kahit. Di ako magdadalawang isip sa'yo. Royan, darating ako, hintayin mo ako. Sana habang magkasama ang Miss at mahal na hari, ganyan ka pa rin kasigurado. Itataas mo pa ang dibdib mo ng konti. Taas mo pa ang hita. Ayan, ganyan mismo. Iba ang pakiramdam talaga. Mahal na hari, ang galing nyo. Ang matagal ko nang inaalalang estilo ng espada, natutunan ko agad. Ha? Turuan pa kita ng mas marami pa. Ang sama mo, mahal na hari. Mahal na hari, peligro. Nasa harap ng palasyo si Xiaoming at nagwawala. Gusto raw niyang kunin ang reyna. Xiaoming. Anong nangyayari dito? Mahal na hari, ganito po ang nangyari. Ganoon pala. Pupuntahan ko siya. Tingnan nga natin kung anong kaya ng taong hindi natatakot sa akin. Gaano ba siya kagaling? Kupal na Emperador Chen. Lumabas ka at tanggapin ang kamatayan. Kung di ka lalabas, guguluhin ko ang buong palasyo. Li Chen, hayop kang emperador. Ibigay mo na si Ruoyan ko. Si Ruoyan mo. Si Yao Ming, mas mabuting pakinggan mo muna si Ruoyan. Tumigil ka na, Li Chen. Mamatay ka na. Tama lahat ng sinabi ni Ruoyan. Hindi ka marunong hayaan ang iba magsalita. Kaya wag mo na akong sisihin.
Hanggang diyan ka lang pala pero nagyayabang ka pa. Wala kang takot, gusto mong patayin ang emperador. Li Chen, huwag kang masyadong magdiwang. Hindi pa ako seryoso. Ganoon ba? Sige, simulan mo na. Chen, kukunin ko na ang buhay mo. Ang lakas pala ni Xiaoning. Walang panganib si mahal na hari. Nakakatakot ang lakas niya. Kaya niyang wasakin lahat dito. Kakayanin kaya ni mahal na hari. Tapos na, Li Chen. Tapos na talaga. Ang bilis ng lahat. Paano nangyari yon? Xiaoming, maganda ang regalong binigay mo. Nagustuhan ko talaga. Li Chen, hahaha, hindi lang na-block ni mahal na hari ang atake. Nakuha pa niya ang kayamanan ni Xiaoming. Haha, ganyan dapat si mahal na hari. Sobrang lakas niya. Ang gwapo ni mahal na hari. In love ako sa kanya. Halika dito, Ruoyan. Mahal na hari, ang galing nyo. Shuying, bakit ka nandito? Xiaoming, noon talaga ayaw kong maging konsorte. Pero nung nakita ko si mahal na hari, hindi ko na kinaya na in love ako agad. Sorry, gusto kong magpaliwanag. Pero di ka naman nakikinig, di ko pa nga tapos tumakbo ka na. Ano? Ibig sabihin? Ako lang pala ang nag-assume. Ang espada, para iwasan lang ako talaga yon. Na, ako pala talaga ang talunan. Walang takot, labag sa batas, nagpakawala ng matinding karahasan. Hindi ka pa aamin at tatanggap sa parusa. Xiaoming, tumakbo ka. Li Chen, kahit mamatay ako, kailangan kitang madamay. Shifu. Hindi. Ang tigas naman. Wala naman akong ginawa. Bakit bigla kang tumama at namatay? Nagpapanggap ka lang ba? Hindi lang basta pumatay, pati puso tinarget. Haha, di ko akalaing ganun ka pala kalakas defensive mo. Haha. Li Chen. Naglakas loob kang patayin ang Shifu ko. Papatayin talaga kita. Ano iyon? Anong nangyayari? Pakiramdam ko pamilyar ito. Dahil sa akin naganap lahat ngayon, mahal na hari. Pasensya na at ginulo pa kita. Dahil pinagod mo ako. Paano mo babayaran ang utang na loob sa akin? Ang galing mo sa lahat ng bagay, mahal na hari. Gusto ko parati akong nasa tabi mo, 24 paghahatid ito. Hindi na tayo maghihiwalay ha? Hih! Ay! Sa wakas, natikman ko kung gaano kasarap maging emperador. 10 magagandang babae ang pinili ng Empress Dowager noon. Pero ngayon, si Churu Oyan lang ang dumating. Hanapin ko nga si Empress Dowager pag may oras. Sabihan ko siyang bilisan pa ang proseso. Mahal na hari. Ang ikasyam na prinsesa ay gustong makipagkita kay Sining. Ang aga-aga niyang dumating. Ano kayang kailangan niya? Matagal na nakatira sa labas ng palasyo ang ikasyam na prinsesa. Gusto na raw niyang bumalik sa palasyo. Humihingi ng pahintulot kay mahal na hari. Mabait din pala siya, sumusunod sa proseso. Kahit lilipat lang ng bahay, nagtatanong pa rin siya sa akin. Sakto, wala akong gagawin ngayon. Trip ko ring maglakad-lakad sa labas ng palasyo. Samahan ko na siya lumipat ng bahay. Sir, Yetsan, itigil na lang natin baka. Nga. Pag nadiskubre na naman tayo ng mga tao sa Licheng, yari na. Wala kayong alam. Nagdeklara na ng giyera si Lichen laban sa Royal Court. Siguradong abala siya sa paghahanda sa digmaan. Walang oras bantayan kapatid niya. Kaya siguradong magtatagumpay ako ngayon. Hihi! Anong meron? Huli ka na. May nagreklamo na kahina-hinala daw kayo. Sumama kayo sa amin sa opisina para maimbestigahan.
May nagreklamo ba? Ang taas ng level natin, tapos mahuhuli lang tayo ng mga tao. Sir, siguradong si Chen yan. Siya ang nagpadakip sa atin. Pwe, gago ka talaga. Gustong-gusto mong magtago at pagtripan kami, ano? Achi, anong meron? Sinong nagmumura sa akin? Wala naman akong ginawa. Naglakas loob kang murahin ang emperador, walang kapatawaran ang kasalanan mo. Dalhin silang lahat sa opisina. Piliin ang araw para sila'y pugutan. Sir, di ba sabi mo, siguradong success na ngayon? Niloko mo na naman kami. Paano ko naman malalaman na ganyan kabagsik si Chen? Hinuli talaga tayo. Bakit ba laging binabanggit ng tatlong iyon si emperador? Salamat sa pag-report mo sa tatlong masamang iyon, matanda. Bilang miyembro ng Chance, dapat lang. Haha. Sa ilalim ng pamumuno ng mahal na hari. Ang Chance angat na ang lahat. Narinig ko, matangkad, gwapo at malakas ang emperador. Walang tatalo. Di ko alam gaano katagal pa ako magtatrabaho bago ko siya makilala. Baka di ko na makita si emperador kahit kailan. Anong meron sa emperador? Yuyi, sis. Mas gwapo naman ako sa emperador, no? Mas mabuti pang ako na lang pagmasdan mo. Ang malas ko, ikaw na naman ang na-encounter ko. Sanay na ako sa pang-aasar mo. Pero pati emperador na hanga ko, nilalait mo na. Ngayong araw, di kita palalagpasin. Ni emperador, walang magawa sa akin. Ikaw pa, simpleng pulis lang. Si. Pakita ko sa'yo tunay na lakas. Hahaha, sumuko ka na sa akin. Nandito ka mismo sa sentro ng imperyo. Walang galang sa batas. Batas? Ako mismo ang batas dito. If of Sixu Zaifeng na mid-level Guanshan Realm, pinalipad lang ng isang sampal. Sino siya? Galing niya. Sino ka ba, gago ka? Alam mo bang anak ako ng hari? Wala akong pakialam sa tatay mo. Pag sinaktan kita, di ko inaalam background mo. Kahit anong lakas ng likod mo, mas matigas ang sakin. Sige, tingnan natin. Hintayin mo lang ako. Biglang nawalan ng malay. Hindi pala matibay sa laban. Salamat, binata, sa pagligtas mo. Pero tumakbo ka na kaagad. Anak siya ng Marquis ng Zennan. Marquis ng Zennan. May malaking hukbo ang Marquis ng Zennan. Nag-aalala noon ang dating emperador. Pinadadala niya rito ang anak bilang hostage. Magaling si Xu Zaifeng. Malaki makuha niya. Sinabi niyang emperador daw ay palit-palit. Ngayong taon, kami naman daw. Pero pagdating niya rito, puro bisyo, walwal lang. Lagi siyang gumagawa ng gulo. Gusto niyang linlangin ang dating emperador, tapos palihim nag-ipon ng lakas. Balang araw, makikipagkonekta sa kalulusob ang Marquis ng Zennan. Alam na ng dating emperador, bakit hindi pinigilan? Nagkunwaring walang alam ang dating emperador, pinaglalaruan lang yung tanga. Nakakatawa talaga tong siraulo. Bakit hindi tumatakbo ang binatang to? Pinapatamaan pa si Xu Zaifeng Ang lakas ni binata, pero mas malakas pa rin siguro ang Marquis ng Zennan. Hindi matatalo kahit sino si Marquis ang Zennan. Binata, umalis ka na ngayon. Paparating na ang mga tao ng Marquis ng Zennan. Hindi ka na makakatakas. Miss, nasa harap mo ngayon ang mismong emperador. Sa tingin mo ba matatakot siya sa Marquis ng Zennan? Ano? Ikaw pala ang emperador. Ako po si Lin Yu Hindi ko nakilala si emperador. Dapat akong parusahan. Kung hindi mo alam, hindi ka guilty. Naglakas loob kang ipagtanggol ako kay Xu Zifeng. Hindi natatakot sa makapangyarihan. Gusto ko ang ganyang asal. Diyos ko, nakita ko ang emperador. Sinabi pa ng emperador na gusto niya ako, haha. Sobrang swerte ko naman, hahaha. Isang papuri lang naman sinabi ko. Di na dapat palakihin pa. Kunin mo ito. Ano to? Imperial Token. Nan. Simula ngayon, wala ka nang dapat katakutan. Utak ng emperador. Kahit kailan, utang ko ito sa'yo. Gagalingan ko. Naniniwala ako sa'yo. Mahal na hari. Magpapakatino po ako. Sana balang araw, bukod sa pagpuri mo, mahalin mo rin ako, at hindi lang hangaan. Nakakainis. Ang kapal ng mukha ng taong yun, sinaktan ako. Maghihiganti talaga ako. Huwag mo nang subukang gumanti. Xiaoyi. Bakit mo sinabi yan? Kasi yung nanakit sa'yo, hindi mo kayang tapatan. Anong biro mo dyan? Bukod sa emperador, meron pa bang di ko kaya? Ang tumama sa iyo ay ang kasalukuyang emperador.
Grabe, talaga nakasalubong ko ang emperador. Dati ako yung nagpapanggap na mahina para manloko ng tao. Ngayon si Li Chen naman ang nagloko sa akin. Sa pagkakaalam ko, mukhang hindi naman nais ni Li Chen magpanggap. Ikaw lang talaga ang sobrang mahina. Hindi pa nga siya nagpapakilala na himatay ka na. Tita, ba't parang di ka lang sumakit, sinaktan mo rin ang puso ko. Xiao Feng, gusto ko lang na makita mo yung gap. Bitawan mo na ang ideya ng paghihiganti. Iwanan ang paghihiganti, hindi pwede. Lahat ng tao may pagkukulang. Basta mahuli ko ang kahinaan ni Tichen. Makakaganti ako. Si Li Chen matangkad at gwapo. Malakas pa ang lakas niya at siya ang emperador. May kahinaan ba talaga siya? Tita, ba't ikaw na mismo ang kumampi sa iba? Ah, hehe. Sorry ha. Pero parang ang perpekto niya talaga. Kung wala siyang kahinaan, may gusto siya siguro. Basta malaman ko ang gusto ni Li Chen. Makikita ko ang butas niya. Tita, di ba kilala mo ang Empress Dowager? Punta ka sa palasyo, itanong mo kung ano ang gusto ni Li Chen. Ah, ayan. Tita, tulungan mo naman ako. Sige na nga, tutulungan kita ngayon lang. Si Xiaofeng lagi nagkakaproblema. Buti na lang, inaalagaan siya ng Empress Dowager. Kaunting pasasalamat, pakikuha na rin. Di ba totoo na pumasok ka na lang para magpasalamat sa akin? Sa totoo lang, Empress Dowager, si Xiaofeng lately nainis kay Emperor. Gusto kong malaman kung ano ang gusto ng Emperor. Para makabawi at maging okay ulit. Kung gusto ng Emperor ang mga babaeng tulad mo, ano gagawin mo? Ah, Empress Dowager, ang funny mo. Paano siya magugustuhan ang babae tulad ko? Dumarating ang Emperor. Ito si Li Cheng. Mas gwapo pa sa chismis. Sino ito? Ako po si Jillian Yu, bumabati sa inyong kamahalan. Emperor, matagal ko na siyang kilala. Ngayon nandito siya dahil sa pamangkin niyang si Xu Zhaifeng. Gusto niyang malaman ang hilig ng Emperor para sumaya ang Emperor at si Xu Zhaifeng. Talaga? Sabihin mo, ano ang gusto ko? Sabi ng Empress Dowager, gusto mo ng babae, lalo na iyong mga babaeng tulad niya. Empress Dowager, parang paninira naman iyan. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Hindi ako malibog na tao. Li Chen, pwede mo ba akong bitawan? Tapos sasabihin mong hindi ka malibog. Pero bakit ganun? Napaka-flirty ni Li Chen. Pati ako, hindi ko siya kinainisan. Hindi ko napaparusahan ang pamangkin mo ngayon. Pero pag naulit pa, hindi ko siya babalag. Gets mo ba? Naiintindihan ko. Magpapaalam na po ako. Diretsong payo ng Empress Dowager. Dumaan si Li Cheng. Pareho lang ang gusto nila ipahiwati. Pag nagulo si Xiaofeng ulit, kailangan ko na magpakita. Pagbalik, dapat sabihan. Si Xiaofeng, dapat na alisin ang ideya ng paghihiganti kay Li Chen. Ayos. Father King, pinatawag pa ang Saint para makatulong sa mapa. Li Chen, hintayin mo ang kamatayan mo. Xiaofeng, balik na ako. Wala si Xiaofeng. Saan siya pumunta? Baka lumabas na naman at gumawa ng gulo. Sana, Lord, protektahan mo si Xiaofeng. Huwag sana siyang mahuli ng tao ni Li Cheng. Ako si Xu Zaifeng, bumabati kay Senior Mahei. Pinatawag ako ni Prince Zenan para labanan si Li Chen. Kwento mo muna, anong alam mo tungkol sa kanya? CJ, maupo ka muna, Senior. Ganon nga ang situation tungkol sa kanya. Mukhang mahirap talagang kalaban si Li Chen. Senior, di ba kaya mo siyang labanan? Pareho lang kami ni Jade Scholar ang lakas. Pero si Li Chen, madaling tinalo si Jade Scholar. Talaga bang hindi ko magagantihan? Ang lugar namin ng witchcraft. Eksperto kami sa poison at assassination. Pag nadali si Li Chen, kahit gaano siya kalakas, mamamatay pa rin. Ayos. Senior, please, gawin mo na. Huwag muna magmadali kahit assassination, risky pa rin. Nga, delikado din. Oh, handa akong maging disipo ninyo, Senior.
Pag naging emperor ako, senior na ang imperial teacher. Ayos, gusto mong gawin yan. Tutulungan kita. Tutulungan din kita ngayon. Kailangan maghanda ang assassination ng poison. May paraan ka ba? Ang palasyo, sobrang mahigpit ang seguridad. Hindi pwede. Meron. Sa lalong madaling panahon, si Li Chen ay pupunta sa Mangweld Mountains para mag-hunt. Ayos, maghanda na tayo ngayon sa Mangweld Mountains. Li Chen. Sa Spring Hunt. Doon kita papatayin ng walang lugar ang katawan mo. Akala ko ang tapang ko kanina. Ngayon, bigla na lang ako nasa kulungan. Ikaw pa may lakas ng loob magsalita, kung hindi mo inabot yung kamay mo sa iba, kaya nahuli tayo ng police captain. Nakulong tuloy tayo. Sanay na ako dyan, ganito na ako lagi. Hindi ko akalaing si Lin Yu ay may badge ng emperor. Kung sumugod tayo, tiyak na mapapansin tayo ni Li Chen. Wala, tanggap na lang ang kulungan. Ano gagawin natin ngayon? Malapit na ang Spring Hunt. Dapat makalabas tayo agad. Ang tita ko, close kay Empress Dowager. Ipapakiusap ko na lang siya sa palasyo. Lalabas na tayo agad. Emperor, si Xiaofeng talagang natuto na. Hindi na siya ulit. Tingnan mo naman, Emperor. Kung mapapatawad niyo pa si Xiaofeng, iaalay ko lahat ng rare treasures ko. Rare treasures? Akala mo ba kailangan ko pa yan? Alam mo naman kung ano talagang gusto ko. Ang asawa ko. Ayaw mo ba na ang pamangkin mo magdusa sa kulungan? Gets ko na. Sana maawa ka, Emperor. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako, sir. Kahapon ka lang kinulong. Ngayon, makakalabas ka na. Bakit? Dahil malakas ang likod ko. Actually, malambot ang likod mo. Maganda ang sikat ng araw. Tahimik ang buhay. Wala namang ganong katahimik sa buhay. Tita mo lang ang nagdadala ng hirap para sa'yo. Master, punta na tayo sa Mangweld Mountains. Excited na ako. CJ, pwede. Pero dapat hindi ka nagagawa ng gulo. Master, huwag kang mag-alala. Ako rin gusto ko ng hindi magulo. Behave muna ako ngayon. Sana si Xiaofeng, lagi na lang magulo. Para araw-araw ko nang pwedeng puntahan si Emperor. Master, sir. Dito idadaos ni Li Chen ang Spring Hunt. Ayos. Pag nagsimula ang Spring Hunt, hindi na makakauwi si Li Chen. Kaibigan, mag-ingat ka. Malakas talaga si Li Chen. Si Li Chen, kahit malakas, hindi pa rin tatalo sa akin. Hahaha. Kaibigan, dahil di mo kaya, hindi ibig sabihin di ko rin kaya. Hahaha. Tama. Dalawa tayo, magsama. Tapos magtatago muna sa Mangweld Mountains. Siguradong hindi makakaligtas si Li Chen. Hindi lang ako buhay pa. Gumaling din ang mga sugat ko. Nasaan ako ngayon? Anong lugar ito? Binata. Dito mo matatagpuan ang kapalaran mo. Sino ka? Hahaha, ako si Dugo ng Demonyo. Pinatay ako ng ninuno ng mga Li. Ang natira kong kaluluwa nagtago rito. Naghihintay ng tamang tao. Nasugatan ka ng tagapagmana ng Li, di ba? Pwede tayong magsanib puwersa. Paano tayo magtutulungan? Pagsamahin natin ang lakas natin. Magkakaroon ka ng lakas ng huling yugto ng kampiyon. Huling yugto ng kampiyon? Ibig sabihin madali kong tatalunin si Li Chen. Li Chen, di mo to inasahan, no? Sa pagtakas ko, nakuha ko pa ng kakaibang kapalaran. Ako ang anak ng tadhana. Li Chen, wala kang laban sa kin. Li Chen. Sa araw na magkaisa kami ni Dugo ng Demonyo. Doon ka mamamatay. Achu, Grabe. Sino na naman ang bumabati ko sa akin? Bakit parang galit lahat sa emperador? Hay, bahala na. Basta, enjoy naman ang pagiging emperador eh. Namamalat ang binti, kailangan pang sumandal sa dingding pag naglalakad.
Ang tapang ni mahal na hari. Oy! Pupunta si Mr. sa Guru Yu kung paano iligpit si Li Chen. Pero di man lang ako sinama. Ang hirap makapasok sa antas ng banal. Pero gustong itago ni Mr. ang lakas ko. Ayokong itago ang lakas ko habang buhay. Gusto ko ring kilalanin ng lahat. Sana di naman sobrang hina si Li Chen. Para naman may pagkakataon akong ipakita ang sarili ko. Parang pamilyar ang aura ng babaeng ito. Naalala ko na. Galing kay Lixian ang amoy niya. Narinig ko, may guro si Lixian na si Fair Yulan. Lixian, di mo naiwasan, ha? Tingnan ko kung anong trip mo ngayon. Kumusta ang paghahanda sa pagtawid sa buhanging gumagalaw? Nan, walang sablay. Ano? Ano dapat gawin ko mamaya? Wala ka nang kailangang gawin dahil. Bakit po, guro? Naamoy ko na may bagong banal dito. Ha? Lagyan ng lason dito sa dadaanan ng parada. Hintayin natin, mamamatay si Li Chen sa nana. Guro. Di ikaw yan? Ha 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 ha. Ang ibig mong sabihin, may isa pang banal na gusto ring patayin si Li Chen. At higit pa dyan. May nakakaramdam din akong matinding misteryosong lakas. Siguro para rin kay Li Chen iyon. 4 na silang banal dito, mukhang di ko na rin kailangan gumalaw. May kontrol sa kaluluwa ako pa. Kaya di na kailangan sumali ka pa. Li Chen, siguradong patay ka na. May kontrol sa kaluluwa at 5 banal pa. Malakas-lakas ang tropa. Pero kulang pa rin para talunin ako. Sa mundo na to, sino pang gustong pumatay sa akin? Sige, subukan nyo. Ako. Ako naman ang lilipol sa lahat ng kalaban. Khan. Sa Spring Hunt, pipili si Li Chen ng mga pinuno para sa hilaga. Narinig ko marami ang gustong pumatay kay Li Chen sa araw ng hunt. Gustong sagasaan si Li Chen habang naglalakad siya. Khan, ikaw ang pinakamalakas na banal. Kung sasama ka sa heksi, walang pag-asa si Li Chen. Kung mamatay si Li Chen, ako na ang magiging ruler ng lahat. Pero dito lang sa North Court, ako makakatanggap ng basbas ng lobo ng Diyos. Mapapanatili ko ang lakas ko bilang pinakamalakas na banal. At malapit ko nang makuha ang lahat ng lakas ng lobo ng Diyos, lagpas banal pa. Bago kami mag-isa ng lobo ng Diyos, di ako pwedeng umalis dito sa court. At pinadala ko na sina Biu, Biluo at Bichen na banal. Dapat sapat na yon. Hindi naman kasing lakas ko si Li Chen. Kahit maging pinakamalakas na banal pa si Li Chen, ganito karaming banal, hindi pa rin siya makakatakas sa kamatayan. Go! Takbo! Dumarating na si Li Chen. Maghanda na. Ngayong Spring Hunt, gusto kong maranasan nyo hindi lang ang pangangaso, kundi maipakita rin ang husay ninyo. Lalo na sa mga mandirigma, kung sinong magaling, siya ang mamumuno sa hilagang kampanya. Mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay ang Giants. Mabuhay ang mahal na hari. Giants magpakailanman. Opisyal nang nagsimula ang Spring Hunt ngayon. Iabot ang maharlikang busog ko. Napakahusay ng mahal na hari sa pagpan. Isang tama lang, patay agad ang liyong halimaw. Ang lakas ng mahal na hari, tunay na siyang leader ng Giants. Isang halimaw na tigre lang yan. Anong dapat ikatuwa dyan? Hay, patay na si Li Chen. Ba't pa pinoproblema ang patay? Nga, yan. Malapit na si Li Chen sa bitag. Pagpasok niya, gagalaw na ang aray. Tingnan natin ang yabang niya mamaya. Simula na ang palabas. Anong nangyayari, guro? Bakit po ganito? Dapat gumana to eh. Bakit walang epekto? Sira ang aray? Hindi pwede.
Nasira ang aray? Kasi minadali lang natin to. Kaya siguro may nangyari. Okay lang yan. May lason pa ang kabilang grupo. Sa 1-0 araw, lilitaw ang lason. Yung lason ko, nasira ni Isi. Yun lang ba, napaasa lang pala ako. Walang silbi ang pagsakripisyo. Ako na mismo ang huli kay Lichen. Mga diskarte nyo, puro dagdag lang yan. Isang utos ko lang. Pwede ko nang sirain lahat yan. Ayos, seryoso na talaga ito. Gusto ko ring magpainit. Sana di nyo ako bigin. Hoy bata, handa ka na? May assassin, protektahan. Bilisan, protektahan si Hari. Papatayin ko to. Hindi kayo pwede mang-abala, mga ipis lang kayo. Lichen, batang ito. Gamit ko ang 4 na bandila ng araw para i-lock ang lahat. Mag-isa ka na ngayon. Lumuhod ka at magmano sa lupa. Ibigay mo ang trono kay Lixian, alagad ko. Pwede kitang patawarin. Hoy, atake ka ba o hindi? Dami mong sinasabi. Nakakatulog na ako. Kung gusto mo ng kamatayan. Sige, pagbibigyan kita. Aagawin ng pula ang apoy, sigaw ng leon. Babarilin ko ang siryo sa hilaga. Ay mali, pusa pala ang tamaan ko. Paano nangyari yon? Lichen. Bata ka pa pero ang lakas mo na? Top level na master, sikat na ng matagal. Dapat malakas siya. Pero ang hina pala niya. Gets ko na. Mukhang clone mo lang pala ito. Di ba, gago? Nilalait mo ako kasi parang clone lang lakas ko. Naaangasan ka na sa harap ko, ha? Kung ganito na lang, anong hindi ko matitiis? Lichen, kahit masira ang pundasyon ko ngayon, kailangan kitang patayin. Sword ng naglalagablab na apoy. Sword ng lihab ng apoy. Ito ay isang teknik na nagsusunog ng buhay. Lichen, napilitan mo pang gamitin ko ang lihim kong sandata. Kaya pwede mo nang ikarangal ang kamatayan mo. Lichen, bata, tanggapin mo ang kamatayan mo. Ganito kagalit? Totoo bang ikaw ang tunay na ako? Pero yung Master Ding Chayan. Napakahina mo naman. Ano? Isang daliri lang, pinatigil mo na agad ang sword ng lihab ng apoy. Hindi. Mali kayo, hindi ko intensyong pigilan ang espada. Ang gusto ko ay wasakin ito. Ano? Hindi ito possible. Natalo pa ako. At talo ako ng ganito kalala. Ang boring naman nito. Hindi pa nga umiinit ang katawan ko. Talo ka na agad. Lichen, ikaw. Lichen. Huwag kang magsaya agad. Mga kasama, hanggang kailan kayo magtatago? Lumabas na kayo. Sama-sama nating patayin ang halimaw na iyan. Lichen, naamoy ko ang kanyang presensya. Katapat ako ngayon ay nakipagsanib sa dugo ang demonyo. Lichen, ngayong araw ang katapusan mo. 123,456. 6 lang. Medyo kaunti naman. Asan na yung Yufuzi na yun? Madami na ring espadang banal dito. Kahit wala siya, sapat na. Meron pa akong kontrol na karayom ng kaluluwa. Pag nakuha kong itusok ito kay Lichen, gano'n siya kaabang-abang ngayon. Mamaya, gano'n rin siya kawawa. Gawin na natin agad. Baka magkaproblema kapag tumagal. Mga kasama, tulong naman para kay kaibigan Ding Tian. Tulungan natin si kaibigan Ding Tian. Tutulong din ako. Nan. Siguradong panalo tayo ngayon. Kung hindi pa mamatay si Lichen, kakain ako ng 10 kilo ng tae. Lahat ng banal, sabay pa silang umatake. Anong gagawin natin? Nasa panganib si Kamahalan. Lichen, bukas ang kamatayan mo. Pwede bang magpalit naman ng mga bagong linya? Sawang-sawa na ako. Sabi ko na, 6 lang kayong kulang pa. 6 lang, kulang pa. Paano kung isama ako? Xiaoming, interesting ka. Buhay ka pa pala? Ako ang napiling anak ng langit. Paano ako mamamatay? Pero si Lichen, patay ka na ngayon. Tapos na. Wala na, talo na lahat.
Kamahalan. Kamahalan, sabi ko na eh. Kamatayan kay Li Chen ngayon. Nye. Haha. Li Chen, ayan ang napala mo. Hahaha, ayos, tapos na. Hahaha, si Li Chen, normal lang pala talaga. Hahaha, si Li Chen, wala din naman pala. Hahaha, Li Chen, mahina ka pala. Hahaha, kung wala si Xiaoming, talo nga kayo lahat. Bakit nangiyabang pa? Tama. Hindi, teka lang. Boses ni Li Chen to ah. Sama-sama silang umatake, panalo pa rin si Li Chen. Hindi pa rin silang napaslang si Li Chen. E paano kung mamatay ako? Sino pa ang lolokohin nyo para kumain at uminom? Ikaw. Sandali, huwag ka munang mainis. Hintayin mong matapos ako. Pagkatapos, sila naman ang bahala sa inyo. Li Chen. Ang yabang mo naman. Sama-sama nating patayin si Li Chen. Kamahalan, huwag kayong mapuso. Kamahalan, tatakpan kita habang tumakas. Huwag kayong mag-alala. Maghanda na lang kayo mag-cheer. 666. Ako si Emperor ng Giants. Dapat ko talagang patayin lahat ng kalaban. Ito lang ang kayang ipag-utos ng isang banal na nasa pinakamataas na antas. Ang utos ng kulog ng landa, siya pala ay isang banal, lubos na makapangyarihan. Mamamatay na ba talaga tayong lahat ngayon? Patay. Ako ang pinili ng langit. Paano ako mamamatay sa emperador na ganon? Li Chen, kahit malakas ka pa, anong magagawa niyan? Tiyak kitang papatayin. Kasalanan. Napaloko siya ng sobra. Ako ang anak ng kapalaran. Bakit ako matatalo? Baka nga ikaw ang pinili ng tadhana. Pero ako ang tadhana. Ikaw, hindi ka tao. Bago pa ako mamatay. Gusto mo pang lamangan ako? Ay nako. Sorry ha. Puro yabang naisip ko. Haha. Di mo ba napansin, anak na kita ngayon? Buhay pa ang puno. May tadtad pang panggatong. Tara na, takbo. Saan kayo pupunta? Lahat ng banal na talo ni Kamahalan. Sobrang swerte ng Giants dahil sa emperador. Kamahalan, nilabanan mo silang lahat. Nasaktan ka ba? Nasaktan? Hindi naman. Medyo nadumihan lang ang laylayan ng Robi ko. Nadumihan niyo talaga ang kievas ng emperador. Ang galing niyo rin ah. Sa buong buhay ko, wala pang ganyang kayabang, pero may yabang naman talaga siya. Pero hindi yan tatagal. Hindi na huli si Xayaner. Babalikan niya tayo, maghihiganti. Bitawan mo ako, hindi nga ba totoo? Aray ko, ang bilis mo naman magbago, mama. Yuzhong, late ka na sa pagprotekta. Huli kong nahuli ang dalawang traidor. Humihingi ako ng tawad, Kamahalan. Ay syempre, Yuzhong, kaya ka nawala eh. Nagpalit ka lang pala ng kampo. Kung natalo ko si Li Chen, kaalyado pa rin kita. Ngayon natalo ako. Lumipat ka agad sa kampo ni Li Chen. Ano raw, napakabagsik ng Kamahalan. Ako'y likas na tapat sa Kamahalan. Kamahalan, iyong nakaraan sa Yunlu Academy. Dahil sa pakisama kay Sining. Binigyan kita ng isang pagkakataon. Sayang, hindi mo nagamit ang katapatan na hindi buo, hindi tunay na katapatan. Kung pababayaan kita, susunod na may maganap, ikaw pa rin ang magdadalawang isip at lilihis sa akin. Hahaha, traitor talaga. Hahaha, ang ganda ng pagkamatay niya. Esan, Ding Chayan Shangren. Ikaw na ang susunod. Pumayapa ka na. Pagkatapos mong mamatay, aalagaan ko ang asawa mo. Wala kang dapat alalahanin. Li Cheni. Kung aalisin mo si Yulan, pwede mo ba akong patawarin? Handa akong maglingkod sa'yo. Magiging aso mo ako. Dingshan, paano mo nagawa to? Hahaha, disiplinado ka rin pala. Sige, ayon sa gusto mo. Salamat, mahal na hari, sa iyong awa. Wala akong maisusukli. Kaya ipadadala lang kita sa kamatayan. Sobrang walang bantay ako. Kaunting layo lang, mamamatay na ako. Sino nagsabing wala akong depensa? Matagal ko nang hinihintay gamitin mo yan. Alam ko na matagal na. Kanina, binibiro lang kita. Hay naku, nanay mo. Narinig kong malakas daw to. Hindi ko alam paano gamitin.
Ginugol ko ng ilang dekada para gawin tong kayamanan. Kalimutan mo nang gamitin o gawing sayo. Kung sinabi mong kailangang i-refine muna, sana sinabi mo agad. Ha, imposible naman yan. Dekada akong nag-refine. Pero isang iglap mo lang nagawa. Kung hindi, ano pa? Huwag kang iwi. Tingnan ko nga kung masaya gamitin ang control zone nito na to. Huwag naman. Master, utusan mo na lang si Yulan. Utusan mo lang ako. Ano mang ipagawa mo, gagawin ko. Siyempre. Utos ni Master ay absolute. Nye. Astig, nakakaaliw ang kayamanang to, gusto ko pa. Li Chen, kapal ng mukha mo. Wala naman akong ginawang masama. Kayo ang pilit na pumatay sa akin. Singil ko lang ng kaunting interes ngayon. Ano pangalan ng asong to? Bueno, sa susunod na buhay, wag mo akong kalabanin. Li Chen, wag kang mag-feeling invincible. Si Jun Santian malapit ng lampasan ang Antas Santo. At magiging Diyos sa lupa. Li Chen, di ka magtatagal dyan. Hintayin mong kamatayan mo. Jun Santian, Diyos sa lupa. Wala kang maririnig pa mula sa akin. Hintayin mong mapira-piraso ka. Ha 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 ha. Ano nangyari? Di ba dapat nag-self-destruct na ako? Di pa ako pumayag na mamatay ka. Paano ka nga mamamatay dyan? Hindi makatarungan. Sige, huwag ka nang mabuhay. Bakit pati mamatay bawal din? Ayaw kitang mamatay kaya magsusumik ka na lang. Nasaan si Zhao Wenyuan? Nandito po ako. Ilagay siya sa kulungan sa langit. Tandaan, huwag hayaang mamatay siya. May tanong pa ako sa kanya. Ayoko pang mamatay. Ayoko talagang mamatay. Tungkol sa mga taong ito, sundin ang batas ng Chayans. Anong gagawin sa kanila? Mahal na hari, ito po ang balita. Ang mga traidor dapat pugutan ng ulo. Sundin mo ang batas. Naiintindihan ko. General Go. Nagpakitang gilas ka kani-kanina lang. Itatalaga kitang general na manglilupig sa Hilaga. Handa ka bang tumanggap? Bakit ako matatakot? Hulihin ko si Wang Tingkahan at iharap sa'yo. Sinabi ko nang hindi ko type ang kalalakihan. Kung huli ka, mga beauty na lang. Ayoko ng katulad nito, marami pa. Bigyan mo ako ng mga daang beauty. Gagawin ko ang makakaya ko. Ayos, ayos. Nakakaaliw tong gamit. Gusto ko pa, dadagdagan ko pa. Bakit ganun si Li Chen sa akin? Pero di ko siya kayang kamuhian. Masama ba akong babae? Ate Yulan, huwag ka nang umiyak. Salamat, ayos lang ako. Magkakapatid tayo sa hirap at ginhawa. Sa anong bagay? Sige nga, kwento mo tungkol kay Jun Santian at Diyos sa lupa. Hindi ko talaga sasabihin. Sigurado kang di mo sasabihin? Grabe naman mang insulto. Sige, sabihin ko na. Yan, sana sinabi mo agad. Kailangan pang masampal bago maging tapat. Sinabi ni Ding Shanshangren, si Jun Santian ay natitira mula sa dating dinastya. Si Jun Santian, kahanga-hanga ang talento. Naabot na niya ang pinakataas na Antas Santo. Gusto niyang lampasan at maging Diyos sa lupa. Kaya pansamantala walang gulo sa akin. Kung maging Diyos sa lupa siya, matatalo niya ako. Sinabi rin ni Ding Shanshangren na ang Empress Dowager ay tauhan ni Jun Santian sa palasyo. Kung magtulungan si Empress Dowager at Jun Santian, sigurado mamamatay ako. Siguro alam mo na ang tungkol kay Jun Santian. Mahal na hari, may kasalanan ako, pero napilitan lang ako. Bata pa ako, kinidnap ako ng natirang tao sa dating dinastya. Pinilit akong pakainin ng lason, at noong lumaki, dinala ako sa palasyo sa Hanshong upang maghanap ng lina ni Nuno para sa dating dinastya. Nawawalang kyubo ng diamante. Si Jun Santian ang kumuha. Kinuha niya ang kyubo ng diamante dahil gusto niyang lampasan ito at maging Diyos sa lupa. Wala talaga akong ibang magagawa. Ganun pala. Empress Dowager, ang iyong nakaraan hindi ko nasisiyasatin. Tatanungin lang kita. Ako ba o si Jun Santian ang pipiliin mo ngayon? Ano? Mukhang si Jun Santian ang pipiliin mo ah. Hindi, hindi. Kung ako pipiliin mo, sulat mo sa akin yung kyubo ng diamante. Mahal na hari, gusto mong gamitin yun laban kay Jun Santian. Super hirap din yung kyubo ng diamante. Super hirap intindihin. Mukhang huli na para simulan ngayon. Hindi mo na problema yan. Isulat mo na lang. Sige na nga.
Mahal na hari, tingnan mo. Ang kubo ng diamante na ito. Mahirap, sabi ko na nga ba, di ba? Pero parang madali lang. Ano raw? Sabi ko, hindi mahirap to. Isang tingin ko lang, gets ko na lahat. Mahal na hari, nagbibiro ka ba? Di ako nagbibiro. Tingnan at aralin mo maigi. Grabe, isang tingin niya lang gets niya lahat. Sobrang talino niya. Pero di pa rin sapat. Alam mo paano mag-train. Iba pa din ang pagiging Diyos sa lupa. Mula sa champion papunta sa Diyos sa lupa. Aabuti ng 1-0 taon yan. Walang ganong oras si Li Chen. Hahaha, 10 taon, sakto. Sa wakas, ako na ang nag-iisang Diyos sa lupa. Ako na ang pinakamalakas. Li Chen, champion ka lang. Wala kang laban. Li Chen, handa ka na bang mamatay? Ikaw. Sa wakas, buo na ang pagkakaisa ko sa Wolf God. Ako na lang talaga ang Diyos sa lupa. Hahaha. Anyway, panahon na para turuan si Li Chen na langgam. Hindi pala ako nag-iisang Diyos sa lupa. Kithe, gusto talaga kitang labanan. Tingnan natin sino mas malakas. Hahaha, lahat tayo nandito para patayin si Li Chen. Tingnan natin kaninong kamay siya mamamatay. Gandang ideya, sino una makadurog kay Li Chen na langgam? Hahaha, alam nilang pupunta tayo, kaya biglang nag-aral. Gusto ring maging Diyos sa lupa. Li Chen, Diyos sa lupa daw. Sa susunod na buhay na lang. Patay na, parating na. Ang bilis naman nila dumating. Ang ikli ng oras. Wala nang sansa si Li Chen. Gusto niyo patayin si Li Chen. Ako muna unahin niyo. Sorry, Li Chen. Hayaan mong tubusin ko ang kasalanan ko. Gusto mo sumama kay Li Chen sa kamatayan? Sige, pagbibigyan kita. Ano to? Ayos ka lang ba? Ako. Ikaw. Naging tunay na Diyos na ako. Umatras ka. Panoorin mo ako. Ikaw, Diyos sa lupa ka na. Imposible yan. 10 taon bago ako naging Diyos sa lupa. Ikaw, 1 araw lang. Nagkakamali ka. Wala pang 1 araw yan. At saka, hindi lang ako Diyos sa lupa. Ako ay tunay na Diyos sa langit. Wala pang 1 araw. Tunay na Diyos na sa langit agad. Anong klaseng nilalang to? Ako ang emperador sa langit. Papuksain ko lahat ng kalaban. Ayoko. Kumusta? Masaya ba ang emperador na itinulak mo pataas? Mahal na mahal, wag mo naman akong lokohin. Hindi siya puppet emperor. Isa siyang emperador sa buong panahon. Emperador sa buong panahon? Ang mga naglalakbay ay tapat at taos puso. Nagmula pa sa kabilang dulo ng dagat. Lumuhod bawat hakbang. Lahat para masilayan ang emperador sa buong panahon. Li Chen,